Good evening, Karabit Pinoy. Ngayong gabi, itong lesson natin ay tungkol sa paggawa ng or pag-prepare ng sheets. Kung paano maglagay ng views doon sa sheets. Okay? So, kung nakikita nyo sa screen ko, ganito yung magiging setup ng lesson natin tonight. Okay? So, dito sa Revit, paano maggawa ng, magkaroon ng ganitong sheets. Meron na siyang default So, saka na lang nating pag-usapan or italakayin kung paano ko ginawa tong sheets na to. So, dyan sa Revit ninyo, meron na siyang default na tinatawag. So, dito sa sheets, sa project browser, right click nyo lang, new sheets. Okay? Ito yung default ninyo na A1 metric. Okay? So, ito ang ginamit ko ngayon. Pag in-okay mo yan, lalabas na tong sheets na to. Okay? So, paano ba maglagay ng um, views dito sa Revit, no? Hindi siya tulad nung AutoCAD na gagawa ka ng MView para magkaroon ka ng drawings dito. Okay? Dito sa Revit, dito sa view niyo, sa view ninyo, so ginawa ko is inayos ko na yung ground floor ko, yung mga grade, pinagtapat-tapat ko na, yung mga dimensions, and inayos ko na yan. So, ang gagawin ko ngayon, dito sa sheets, ay idadrag ko lang to, no? Pag drinag ko yan, ito, sorry. Pag drinag ko yan, mayroong plus, oh, nakikita nyo. Yun, okay? So, andun na siya kagad. Then, magiging tanong niyo paano yung scale niya. So, napakadali dito sa Revit, mag-ayos ng scale. Okay? Double click nyo lang sa view or dito sa view ninyo. Pero mas magandang practice dito, sa sheets. Dito, so pag hindi kayo kontento sa scale ng inyong drawing, ang gagawin ninyo ay double click ninyo, balikan ko para ma-activate ninyo yung view, double click sa loob, and then once nakita nyo tong naka-gray scale na yung background niya, ibig sabihin nasa loob kayo ng view. Ito. Okay? So sa pagpalit ng scale, dito sa baba, meron tayong mga type of scale. Okay? Na gagamitin. Kung 200, pipick mo lang to 200. Okay? Pero kung wala dito yung scale na gusto mo, pwede sa custom, and then 1:115 ginamit ko. Okay? And then, okay lang. So, ngayon, meron na akong scale. So, sa pag-deactivate naman ng view dito sa loob, ang gagawin niyo ay double-click nyo lang sa labas. Double-click or right-click, deactivate view. Okay? So, ngayon, ang tanong mo, what if nailagay mo nang hindi tama yung view mo? For example, like this. So, sa pag-move ng view mo, gagawin mo ay one pick lang dito sa loob. One pick lang not double click. One pick lang. Once nakita nyo nag-highlight na to, no? Ganito. So, pwede nyo nang i-move yan. Yung view niyo pwede nyo i-drag na. Okay? So, sa pag-pick ng view dito sa loob, dalawa yung magiging function niya. It's either pwede mong i-move or pwede mong ayusin tong tail nitong title sheets mo, no? So, minsan kasi mahaba yung ganun. So, pwede mo lang i-drag to. Okay? So, ganun lang siya kasimple ang paglagay ng sheets. Ngayon, kung gusto mo naman tong i-move or ibaba or ilagay sa gitna, point nyo lang yung mouse nyo, no? Huwag nyo i-pick, point nyo lang once nag-highlight and then pick once. Okay, galaw nyo lang konti yung ano to, yung cursor ninyo. Then, pag nag-cross na yan, ibig sabihin pwede mo lang i-move. So, ngayon, pwede mo lang galaw. Galaw-galaw mo lang. Yan, di ba? Ilagay mo kung saan gusto mong pwesto nung title view mo ng drawings. Okay? So, magdagdag tayo ngayon ng drawings. Dito. So, ano ba tong mga blue na to? Ibig sabihin na ilagay na yan sa sheets yung view na yan. So, once na ilagay nyo yan sa sheets,
hindi nyo na to pwedeng ilagay sa ibang sheets. Okay? Hindi na papayag si Revit. So, pakita ko sa inyo, no? Gawa tayo ng another sheets. New. And then, okay. So, lagay natin yung naka-blue na yon. Yan. The view is already placed on sheets A103 unnamed. Okay? So, hindi siya pwedeng, once nagamit na, hindi na siya pwede. So, ang gagawin ninyo ay magduduplicate kayo ng view kung gusto nyong gumamit pa ng same layout. Right-click nyo lang, and then duplicate. Duplicate with detailing para magkasama lahat yung mga text, yung mga dimensions. Once duplicate lang ginamit ninyo, wala yan, I mean plain. Ito naman, duplicate as independent. Okay? So, kung ano man yung gagawin mo dito sa drawing, hindi maapektuhan yung original. Okay? So, ilagay naman natin itong level 1. Dadrag ko dito. Okay? Tapos, check ko yung scale. Okay na ako sa scale na to. Then, point ko lang sa loob. Pick ako sa loob. Then, drag ko to. Then, ngayon, kung gusto kong align to, makita nyo yan, magbo-blue yan, no? Yan, no? Ibig sabihin, magkatapat na yan sila. Yung layout mo. Ito naman, kung gusto mo magkatapat tong title view na to, gagawin mo, highlight, point mo lang yung mouse mo, then pick, then move mo. Okay? Tandaan nyo, no? Point nyo, lagay nyo lang yung cursor nyo, pick, and then konting galaw ng mouse, cursor niya. So, once nag-X na siya, pwede mo lang i-move. I-pick mo lang siya and drag. Okay? So, dito naman sa elevations, gagawin ko, dadrag ko naman. Okay? Tandaan nyo, ha? Once nag-pick kayo, hindi dito sa square, ha? Dito sa pangalan. Okay? Okay, dito naman. Ganon. So, pick ako dito sa loob. Ayusin ko to. And then, point ko. And then, move. So, ganon din to sa rear. Okay. So, inayos ko na to, no? And then, so, gusto ko itong magkatapat. Hanapin ko yung blue na yun. Hindi siya kasi nasa likod siya. So, gagawin nyo na lang is pacham. Yan. Pwede nyo gamitin yung ano to dito sa keyboard. Yung left at saka right at saka up and down para ma-move yung view. Okay. Ito naman. Gusto ko itong itapat. Okay. So, ito namang next. Lalagay natin. Okay. Dito to sa section. Ito dito gamitin. Okay. So, sorry. Meron lang akong so, dito naman sa section. Dadrag ko to. Ito, diba? Ito, pwede itong kasi pareho silang front. Front sila pareho. So, taasan ko to konti para magkasya tong tatlo. Okay, itong gawin ko. Tandaan nyo, no? Yung pag-move ay point nyo lang yung cursor nyo tapos pwede na siyang move. Okay? So, ganun lang paglalagay ng sheets. Ngayon naman, yung next, paano ba palitan natin tong
ah, itong title sheets. Okay? Kasi once pinalitan nyo to, pakita ko sa inyo. Once pinalitan nyo to, so paano pagpalit? Point din sa loob. Tapos, ilipat nyo yung cursor nyo. Okay, magka-highlight na yan. Okay. Ulitin natin ha. Point dito sa loob. Pick sa loob. Okay, parang move. Then, saka mo ipo-point yung mouse mo dito sa title sheets. And then, pick ulit. Okay. Pag highlight na to ng blue, so pwede mo nang palitan yung title mo. So, lagay natin ground floor plan. So, ngayon, once in-okay mo to, pag sinabi mong yes, okay, ang mababago dito ay ito, at saka yung dito sa view, and then dun sa elevations. So, dapat hindi ito mabago, no? So, hindi ganun yung pagpapalit, no? Gagawin natin, balik natin yon. Tanggalin natin yung plan lang. Okay? Kasi dito dapat ground floor nakalagay. Okay? Subukan natin palitan to. Or undo natin floor plan. Dito naman tayo sa elevations. Palitan natin to. Ano naman mababago naman, di ba? So, itong pangalan, bago rin. Hit natin ulit. Palitan natin to dito. Okay. So, pinalitan natin to dito. So, magbabago din. Okay? So, ang pwede nyo gawin, gusto nyo itong ground floor plan, balik natin yun, no? So, balik natin to sa ground floor level. Lagyan natin level para ma-guess nyo. Okay, ito level, okay? Dito sa view, naging level din. So, dito gusto nyong plan, okay? So, ang gagawin ninyo, dagdag muna natin ito, konti. Ang gagawin ninyo ay, double click nyo sa loob, sa view na to, tapos hanapin nyo dito sa properties. So, meron tayong title on sheets dito, no? Okay. So, palitan natin to, ground floor plan. Apply. So, tignan natin. So, ito lang yung nabago. Yung views, hindi nabago yung name. Tsaka doon yung levels, hindi rin nabago. Dito lang, okay? Itong title lang ng sheets ang nabago. Okay, yun ang mas safe. Okay? Yun ang best way. So, ito naman, lagyan natin, pangalanan natin tong loft level. Okay. Tignan ninyo, yung level 1, hindi siya nabago, no? Ito lang text dito. Okay? Ayan. So, ganun lang, pag lalagay ng sheets. Napakadali. Okay? So, ngayon, meron ka lang sheets. Diba? Kompleto na. So, natutunan nyo na kung paano i-move yung views. Natutunan nyo na paano magpalit. Okay? Paano itapat to. Ito, pwede mong itapat to, di ba? Move mo lang. Pag nag-blue yan, no? Magkatapat na yan. Okay? So, yun lang. So, ito paano gawing kulay. Ganun lang yung dito. Di ba? Shaded. Pwede nyo gawing consistent color. Pwede nyo gawing realistic. Medyo mabagal lang realistic kasi medyo ito yung parang pang-render na. So, shaded lang tayo. Okay? So, ganun lang siya. Paggawa nitong sheets. Okay, maraming salamat.